Ako po si Colonel Dennis Eclarin, Chairman ng Scout Ranger Alumni Association at digital creator na minemaintain ko yung YouTube channel na Colonel Dennis Eclarin at Facebook page na Colonel Dennis Eclarin din ang pangalan. Mainly ang purpose ko is to showcase yung heroism ng ating mga soldiers through their war stories. So ituloy ko yung analysis ko ng 11 factors kung bakit nagkaroon ng kapayapaan ngayon sa Sulu after 50 years of war, 5 decades. Ang aking pang-apat na nakita na malaking factor bakit na bumalik at nagkaroon na ng kapayapaan sa Sulu ay ang pag-establish ng permanent at malaking unit doon na 11th Infantry Division. Bakit ba kailangan yung ganito? Ano bang effect at ano ba yung dating setup? Noong 1970s kasi, nung magsimula yung gulo ng MNLF, ang pinasok ng dating presidente noon dyan sa Sulu ay mga iba-ibang units. May 14th Infantry Battalion, merong 4th Infantry Battalion, may 30th Infantry Battalion, 33rd, 24th, 4th Infantry Battalion, Marine Battalion Landing Teams, and meron pa ngang mga PC noon. So parang sama-sama sila. Ang difference lang kasi noon sa mga panahon na yon, and actually hanggang na-establish yung 11th Infantry Division ay controlled lahat sila from Zamboanga. So, ibig sabihin, yung Zamboanga noon, 1st Infantry Division, siya nagko-control. So, control ng Zamboanga ang Basilan, Sulu, yun. Merong mga disadvantages kasi yung ganun na setup noon. Kasi ang nangyari noon, basically, walang incentive yung isang unit to stay. Mas may incentive siya na to leave. Anong ibig kong sabihin nito? Kasi for example, maririnig nyo sa mga Vietnam, Afghanistan, yung mga tour na sinasabi ng itong mga Amerikano na tour, 6-month tour, ganyan-ganyan. Kasi sa kanila, tour lang yung giyera. 6 months lang, alis na sila, balik na sila. Kaya nga mayabang tayong mga Pilipino kasi hindi naman tour lang giyera sa amin. Hindi yan 6 months lang. Ang giyera sa amin taon, dekada. And trust me, dami kong nakasama sa Ranger na ang iisa lang kanilang unit, fighting unit lang. Yan, yung sa amin sa Port Scout Ranger Company, isa lang kanilang unit for 2 decades. Ganon. Ang difference kasi sa units naman na na-assign sa Sulu nun, pagpasok nila, may tendency na kung may mangyari ng maganda or hindi maganda sa unit nila, niro-rotate sila, inaalis sila, inililipat. For example, yung 14th Infantry Battalion, maganda yung kanilang performance sa Battle of Jolo. After 1 year, nilipat na sila ng Basilan dahil maganda nga ang ginawa nila. Pinasok yung ibang battalions, equally good naman, pero nagro-rotate. So, ang nangyayari pag ganyan, yung institutional memory, wala. Dahil, paano ba, for example, may isang unit galing ng North, for example, concrete example na lang, nung nandun ako sa 5th Infantry Division, dahil tahimik na noon ang North,
nagpadala kami ng mga units sa Sulu. 21st Infantry Battalion, 45th Infantry Battalion, 41st, yan yung mga pinadala namin. Ngayon, pagdating nila doon, akala nila rin babalik pa sila ng Luzon, pero hindi na nga bumalik. Hindi na bumalik. Pero ang point ko nito, bakit ko sinasabi to? Kasi kung ine-expect ng isang sundalo na at any time lilipat sila at malilipat na naman na ibang lugar, hindi siya magbababad, hindi niya ibababad yung sarili niya sa isang lugar. Barilan lang gagawin niya. Ang hindi siya makiki-engage sa community na ganun kalalim. Dahil yung nga, aalis din lang naman siya. Yun ang utak niya. Nagbago ang lahat nung establish yung 11th Infantry Division noong 2018. Kasi nga, ang nangyari nun, meron ka ng malaking unit sa Sulu. Na Sulu lang ang hawak. Ang division kasi malaking unit na yan. Minimum ang hawak niya 3 brigade. Ang 3 brigade, normally ang hawak niyan tatlong fighting battalions, line battalions. And maliban pa doon, may sariling support system kasi yung isang division na andyan na siya. Diretso yung pondo sa kanya, diretso yung bala sa kanya, hindi na yung paikot-ikot pa. And pag sinabi kasing division, halos permanent yan, na nandyan siya as a big unit. And as a big unit kasi, psychological din yung impact niyan sa mga warlords, local warlords sa isang area. Bakit? Kasi yung mga traditional conflict areas, specifically Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, Sulu, yung mga major hotspots na yan, merong pagka-warlord na nagre-reign dyan, na siya yung hari talaga. And yung military kasi, kung palipat-lipat lang, kung papalit-palit yung unit na nandyan, yung warlord nandyan lang siya. Iba, nung dumating na talaga yung 11th Infantry Division. Dahil andyan na yung mega na force na magtatagal dito. Again, analysis ko lang ito. And my analysis is based kasi sa mga experiences ko. Specifically, naging fellow ako sa Hoover Institute sa Stanford University for a number of years. So, na-expose din ako sa ganitong mga analysis. So, ang nangyari, nung maramdaman ng mga tao, specifically yung mga local leaders doon, na yung 11th Infantry Division is here to stay in Sulu, iba yon. May sense of permanence yun. And may sense of power na pinoproject yung military doon na hindi kami paikot-ikot na, hindi kami magro-rotate-rotate, andito kami. Yun. Yun yung major statement na nangyari doon. Of course, sa psychology naman ng mga sundalo, marami nang nagplano rin. So may mga pagpunta ko nga doon, may mga batang sundalo na nga na, "Sir, nag-asawa na ako dito, taga Samar ako." Sabi ko, "Oh, galing mo ah. Marunong ka na magtausog." "Oh, sir. Sir, taga Mindoro ako. Baka mag-asawa na rin ako dito sa Holo." Galing ah. So anong effect nito? Kasi nga, ang sundalo, kung alam nilang hindi marorotate yung kanilang unit, mag-iisip na rin yan na magkapamilya dyan sa Sulu. As much as yung mga dating rebelde na ini-improve na ang kanilang mga bahay-bahay sa mga lugar na iniwan nila ng ilang taon, yung mga sundalo rin, dito na ako. Murang pagkain, maganda ang beach. Yung iba nagbalik Islam nga. Magandang beach, murang pagkain, yun lang, bawal ang alak, pero okay lang.
yung lifestyle, ito magkakapamilya na ako dito. So meron silang sense of comfort na since merong 11th Infantry Division dito sa area, they are really here to stay. So yun yung nakita ko na dahil doon, naging mas malalim, mas matatag yung commitment ng mga sundalo sa Sulu. And that made quite a difference sa pagkamit ng kapayapaan sa Sulu because kung ikaw nga naman ay umaasa na hindi na ulit magkagera-gera, bakit mo pa guguluhin pa? Yan po ang number 4 na factor na masabi ko na nakatulong sa pagkamit ng kapayapaan sa Sulu.